Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may EDSA extension. Ito ang unang update natin ngayong 2026 sa ginagawa na Roxas Boulevard Promenade. Kung napanood nyo yung last update natin, ginagawa na nga yung phase 2 at malapit nang matapos. Bukas na yung daanan dito at pwede na tayong pumasok. So ayun guys, makikita nyo naman hindi pa talaga siya tapos. Medyo madilim din yung panahon natin sa ngayon. Tingnan na natin ang pinaka-latest na progress sa proyektong ito. Para sa mga hindi pa nakakaalam, yung ilalim nito ay isang man-made canal. Ang dating labasan ng mga drainage palabas ng Manila Bay. Dito dati yung shoreline ng Roxas Boulevard. Pero nagkaroon na nga ng reclamation kaya na-extend na. At tinambakan ng lupa ang Manila Bay area. Kaya naman naging man-made canal na itong labasan ng mga drainage. At sobrang baho dito noon kaya naman sinemento yung ibabaw nito. At ngayon nga ginawa ng park. Ito na pala ngayon ang phase 2. Meron na mga upuan na inilagay dito. Unang napansin ko, combination ng design ng mga upuan doon sa phase 1. Kung napanood nyo yung mga previous update natin, ang disenyo ng mga upuan dito sa phase 2. May walkway din dito sa magkabilang side ng linear park. Magkakaroon pa dito ng landscaping. Magkaparehas lang yung lawak ng walkway sa magkabilang side at may pader dito na nagse-separate sa Roxas Boulevard. Naitayo na pala ang dalawang slide.
Isa pa sa mapapansin natin, meron ng mga plant box dito at may nakatanim na rin ng mga puno. Ito na ang playground area para sa mga bata. Hindi pa ito tapos, maglalagay pa ng grass dito. $70 million pala ang inilaan na budget ng MMDA para sa proyektong ito. Kasama na ang phase 1 na tapos na. Dito sa gitna, mas marami mga upuan. Sa tingin ko okay naman yung mga upuan dito, maganda rin naman ang design. Yung iba pa nga ay hindi pa nailalagay sa tamang posisyon. Ongoing pa rin kasi talaga ang proyektong ito. Kung nagtataka kayo kung bakit mayroon dito mga takip, yan ay opening na bubuksan nila kapag gusto nang linisin ang kanal dito sa ilalim. Naiipon kasi dito sa ilalim ang mga basura. Gaya ng sinabi ko kanina, dito ang labasan ng mga drainage papunta sa Manila Bay. Dati ay naka-open lang ito at sobrang baho. After ng ilang years, naisipan na nga ng MMDA na gawin na lang ito na isang park at takpan yung mabahong kanal. Wow, dito pala sa kabila, meron ng railing. So magiging enclosed pala itong park dito sa loob. Ayan, medyo mahaba na rin ito, pero mayroon namang opening para daanan papasok.
Mas okay na rin yan kapag enclosed para safe yung mga tatambay dito at papasyal sa park. Dito naman mayroong mahabang mga upuan, pero mapapansin naman natin may nakalagay sa gitna. Yan ay para hindi higaan o matulog. Kung hindi ako nagkakamali, hostile architecture ang tawag dyan. So ayun guys, ito na yung ramp dito sa dulo ng phase 2. Ayan, paikot din dito yung walkway papunta sa kabilang side. Dito naman tapos na yung landscaping at greenery. Magiging ganito rin yung kabilang dulo na ngayon ay kalbo pa. Dito naman sa kabila yung phase 1, ang Light Park Promenade Project. Pwede na kayong pumasyal dyan, bukas na yan since last year pa. Diretso na yan hanggang doon sa may Libertad Channel, ang dulo ng Ross Boulevard Promenade Park Project. Maganda na rin pala at malapit ang matapos ang phase 2. I-update pa natin ito sa mga susunod na buwan. Dito naman tayo sa may Met Park. Mayroon din mga ongoing projects na ginagawa dito. Tapos na yung ginawang widening ng mga sidewalk at nagtanim na rin ng mga halaman dito. May mga offices na rin dito sa Met Park. Samantala magtatayo ng mga bagong residential condominium dito. Anyway, ongoing ang development dito sa Met Park ngayong 2026. Ito pala isang master plan community at business district ng federal land. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!